Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako pa rin ang inyong guro, Ginoong Raymond Villanueva, para ituro sa araw na ito ang unang markahan pa rin, Module 2, no? Sa ating Filipino sa Piling Larang, mga anyo ng sulatin ng sining at disenyo. Ayan, so tuloy tayo. Siyempre, ang video lesson na ito sa Filipino sa Piling Larang, sining at disenyo ay ibinibigay sa inyo mga mag-aaral ng grade 12 upang inyong maging gabay sa pagsagot ng inyong Module 2 ngayong unang markahan hinggil sa mga anyo ng sulatin sa sining at disenyo. Yan. Sa daloy ng supplemental video lesson na ito, matutunghayan ang mga anyo ng sulatin sa sining at disenyo at ilang mga aktibidad na hiwalay sa mga gawain sa module. Magtatakda ako, inyong guro, kung paano, kailan at saan ipapasa ang mga kasagutang magbubuo ng mga mag-aaral matapos ang panonood sa aralin ito. I-anunsyo ko na lang yan sa ating group chat kung kailan ipapasa yung mga gawain na nakapaloob sa video lesson na ito. Yan. So ito pa rin, no? Ganito ang ating gagawin sa file name kung kayo ay gumagamit ng technology. No? Ayan. So kung ang mga sagot ay galing sa hard copy modules, i-type pa rin ito sa Microsoft Word. Sundin ang ibinigay kong format sa mga nauna nating mga module, no? At video lesson. At syempre, gawin yung buong pangalan kasama ng grade, kurso at section at pangalan ng subject, ang file name, sundan ng salitang sining hard copy module. So ito yung halimbawa. So pangalan, Raymond Villanueva, 12 Units A, sining hard copy module. So yan yung magiging file name ninyo. No? Kung ito ay itatype nyo sa, ito nga, kung lalagay nyo sa Microsoft Word yung inyong sagot. Kung ang sagot naman ay galing sa video lesson, i-type pa rin ito sa Microsoft Word, sundin pa rin ang binigay kong format, at gawing buong pangalan kasama ng grade, ganoon pa rin, kurso at section at pangalan, ang subject ang file name. At syempre, sundan naman ang salitang sining video lesson para alam ko kung saan nanggaling yung sagot. So halimbawa ng file name, syempre pangalan ninyo, tapos kung ano yung inyong section, no? 12 Units B for example, tapos sundan ng salitang sining video lesson para alam ko na yung file name na yun na nasa Microsoft Word, mga sagot yun galing sa video lesson. At syempre sa email ad, isisend ang inyong mga sagot sa email address ko. So yan, umpisahan natin ang ating aralin sa araw na ito. So ano nga ba ang mga layunin ng ating asignatura sa araw na ito? So una ay nabibigyang kahulugan ang mga anyo ng sulatin sa sining at disenyo. So tutukuyin natin, at syempre ituturo ko mamaya kung ano rin yung mga anyo ng sulatin sa sining at disenyo. No? So banggitin ko yan mamaya, at syempre papaliwanag natin para mas maging maliwanag syempre yung pagkakaunawa nyo sa iba't ibang anyo ng mga sulatin. At pangalawa, nakakapagpakita ng halimbawa ng anyo ng sining at disenyo sa pamamagitan ng social media. Yan ang ating mga layunin, no? Tuloy tayo. So ang ating pamagat, syempre mga anyo ng sulatin sa sining at disenyo. Tuloy tayo. Ayan. Sa ating unang aktibidad, punan ng sagot ang kahon sa ibaba. So, meron tayong kahon. Mapansin niyo yung kulay asul, no? Ayan. Magbigay ng tig-dalawang halimbawang pamagat ng nobela at dula. Maaaring pang-entablado o pelikula na nabasa, nobela, o kaya napanood na dula. Bigyan ng kada nobela at dula ng description kung saan ito patungkol. So, yan, halimbawa sa kahon, nobela, unang bilang o number 1, kumbaga magre-recall kayo ng nobela na inyo ng matagal nang nabasa. No? So, ilalagay niyo yung pamagat dyan at magbibigay kayo ng kaunting description kung saan yun patungkol. So, dalawang nobela na pwedeng babasahin niyo pa rin naman, okay lang, o kaya or matagal nyo lang nabasa. So sa dula, ganun din naman.
Sa dula, hindi mahalaga kung pang-entablado lang. Siyempre, alam natin, napakabihira ng mga dulang pang-entablado, no? Na ating napapanood. So, pwede kayong maglagay dyan ng kahit pelikula, no? Kasi ang ating, mamaya, ang ating aralin ay patungkol din siyempre sa sa dulang pang pelikula. Ilalagay nyo ang pamagat ng dula o ng pelikula na iyon at ilalagay nyo yung description kung saan yan patungkol. Tapos pangalawang pamagat ng tula, ng dula, no? At ilalagay nyo rin yung description. Yan. Okay, tuloy tayo. Yan. Ano-ano ang anyo ng sulatin sa sining at disenyo? So kung ating maalala nung mga nakaraan, no, na sa module natin, no, syempre sa module 1 ay diniscuss natin kung ano nga ba ang sining at disenyo, yung mga elemento nito, yung mga batayang prinsipyo na bumubuo para masabi natin na ang isang likhang sining ay may mga elemento, no, at prinsipyo ng sining at disenyo. So ngayon, sa bahaging ito naman, alamin natin ano-ano ba ang anyo? Ano-ano ba ang iba't ibang tipo or type, no, ng sulatin sa sining at disenyo. Yan. So una, syempre ang nobela. So nobela, ito ay isang mahabang likhang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayaring pinagkakabit-kabit o pinagkabit-kabit sa pamamagitan ng isang mahusay na balangkas na ang pangunahing layunin ay maipalabas ang hangarin ng kapwa-bida at katunggali nito sa isang malikhaing pagkasalaysay ng mga pangyayari ayon sa pagkakasunod at pagkakaugnay-ugnay nito. So, syempre, alam ko naman na inyong nahawak ngayon yung inyong mga printed module. So, kahit paano ay nabigyan na rin ng kahulugan dyan ang nobela. So, kita natin, no, isa sa mga pinakasikat siguro na halimbawa niyan, yung nobela nga ni Rizal na El Filibusterismo, di ba? At Noli Me Tangere. So, kung makikita natin, isa ang nobela na yun, no, na ni Rizal na nagpapakita talaga ng mahusay na kahulugan din o katangian ng isang nobela. Dahil nagpapakita ito ng mga pangyayari, no? Nagpapakita ito ng iba't ibang yugto, no? Iba't ibang kabanata, kumbaga, na kung saan ay patungkol siyempre sa pananakop ng mga Kastila sa mga Pilipino noong mga panahon na yun. So, ano nga ba ang katangian ng nobela? Siyempre, ito ay ano mga katangian, malinaw at maayos ang pagkakasulat ng mga tagpo at kaisipan. Dalawa, pumupuna sa lahat ng aspeto ng buhay, malikhain at maguni-guni ang paglalahad. Pumupukaw sa damdamin ng mamabasa, kawili-wili. Sinasaalang-ala ang kaasalan, maraming ligaw na tagpo at kaganapan. Ang balangkas na mga pangyayari ay tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari. Malinis at maayos ang pagkakasulat, kaaya-aya, maraming magagandang tagpo kung saan higit na nakikilala ang mga tauhan. Ayan. So, kitang-kita natin, ito yung mga katangian. Siguro pwede natin tingnan dito yung sa magandang katangian ng nobela ay yung pagpuna sa lahat ng aspeto ng buhay. So, syempre, ito ay creative. Ang nobela, kadalasan yan, may mga fiction yan, no? Meron ding non-fiction. Pero pag sinabi natin yun nga, i-clarify lang natin, di ba? Pag sinabing fiction kasi more on fantasy, di ba? Pag non-fiction, ito yung, kumbaga, realistic, no? Tumatalakay sa pang-araw-araw na buhay, katotohanan sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. So, madalas, ang nobela ay ganun. Tumatalakay sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga tao sa isang komunidad o sa isang lipunan. Ayan, syempre, ano pang katangian yan? Kailangan malinis at maayos ang pagkakasulat, malikhain din, no? Kumbaga, hindi yan parang nagre-report ka sa TV o kaya hindi yan yung parang napaka-formal mo. Siyempre, pag nobela yan, kailangan maging malikhain, maging creative. Ayan, ano pa? Yan, sabi niya, kawili-wili, no? Kaaya-aya. So, dapat yung tipong sa bawat kabanata ay hindi mo mapigilang hindi basahin yung kasunod. Kasi nga, na-excite ka. So, ganun ang isa sa mga katangian ng pagsulat ng isang nobela.
Yan. So, ano ba yung mga bahagi ng nobela? So, ayan, meron tayong banghay, damdamin, pamamaraan, pananalita, pananaw, simbolismo, no? Tagpuan, tauhan, at tema. Yan. So, tingnan natin, ano-ano ba ang kahulugan ng mga yon. So, ang banghay ay syempre ang pagkakasunod ng mga pangyayari sa nobela. So, ito yung plot, kumbaga. No? Kumbaga, syempre, magsisimula yan sa umpisa, as may kalagitnaan, tapos may climax, di ba? May pagbaba o may paghupa ng damdamin, yung tinatawag na denuma sa Ingles, di ba? At syempre yung ending. No? Yan. Ano pa? Ang damdamin. No? Ang damdamin ay ang nagbibigay kulay sa mga pangyayari sa nobela. So, syempre sa damdamin, kung titignan natin, yan yung mga madalas din nga, pumapasok yan sa part ng climax, kasukdulan. No? Pwedeng labanan, o kaya pwedeng drama na pinapakita sa pamamagitan ng captions. No? Syempre nakasulat sa libro, di ba, nobela nga. So, yun, no? Pag binasa natin, napakamadamdamin talaga. So, nadadala tayo. No? Yan. Pangatlo, pamamaraan. Ang pamamaraan ay tumutukoy sa estilo ng pagkakasulat ng nobela. So, iba't iba yung pamamaraan. Mamaya, tatalakayin natin yan. Ano? Yung tinatawag nating punto de vista, yung point of view ng pagsulat sa isang nobela. Yan. Sunod, pananalita. Pananalita ay ang dialogong ginamit sa nobela. So, ano nga yung panauhan? Gumamit ba siya ng first person, second, third person point of view, di ba? So, mahalagang tignan yan. Ang pananaw, yan. Pananaw ay ang panauhan na ginamit sa nobela. So, ito ay may tatlong uri. Una, ikalawa, at ikatlo. Yan. Ang unang panauhan ay ginagamit kapag ang may akda ay kabilang sa nobelang kanyang isinulat. So, madalas, gumagamit siya ng ako. So, parang halimbawa, ang umpisa niya ay parang halimbawa, hindi ko mawari kung saan ako naroon. Nakadilat ang aking mga mata, pero tila puro kadiliman ang aking nasusulyap o nakikita. Wala akong maulinigan. Sa sobrang katahimikan, ay unti-unti ito nagiging nakabibingi para sa akin. So, parang ganon, no? Sabihin yung point of view niya, gumagamit siya ng word na ako. Yan. So, pangalawa, yan, ang ikalawang panauhan ay ginagamit kapag ang may akda ang nakikipag-usap o ang nagsasalita sa nobela. Yan. So, dito, parang may kausap siya. Parang gumagamit siya ng mga word na siya, ikaw, parang ganon, no? At syempre, sa pangatlo, ay katong panahon ay batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Pwede rin yung sila dyan, pwede rin yung sila, siya, pwede rin naman. No? Yan. So, mas kumbaga parang obserbasyon nga ng may akda dun sa kanyang dinedescribe, nakasama niyang karakter sa loob ng nobela. At syempre, ang simbolismo. Kung sinabi natin simbolismo, ito ay ang nabibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari sa nobela. So, tingnan natin. Meron akong inihandang halimbawa. So, ito yung halimbawa ng ikatlong panauhan. Yan. Kasi meron tayo, di ba nga, sabi nga natin kanina, una, ikalawa, ikatlo. So, ito ay isang halimbawa ng nobela ito. So, ako yung gumawa niyan. Hindi ko pa tapos. No? Nag-uumpisa ako magsulat ng isang nobela. Ito yung unang bahagi. Bagamat meron na akong gitnang bahagi, hindi ko na sinare kasi medyo mahaba. So, sige, konting background lang. No? Yung kwento dito sa nobelang aking isinusulat ay parang, siya, tungkol sa may pagka-love story, pero more on yung karakter sa nobela ay yung major character sa mismong nobela ay nagmamahal siya sa isang aktivista. No? Aktivista. No? Kumbaga, mahal niya yung isang tao na yun. Yun nga lang, magkaiba sila. Kasi nga, yung tao na yun, yung kanyang nais o kanyang gusto ay isang aktivista. No? So, tignan natin.
gusto kong basahin, no? Para sa inyo. Sabi niya, hindi na gaya ng dati ang kanyang pagdating. Sa isang bubong kami, mga anak-anakang nagkakasama, kung saan nababahiran ako ng mga karanasan niya sa labas sa tuwing pumapagitna sa amin ang maliit kong mesang tulagpian ng lumang mantel. Usapang tila bulungan, tawa ng kinailangang pigilan sa lalim ng gabi ang minsay hinahanap ko. Pagkat mas madalang pa ngayon sa patak ng ulan kung umuwi siya. Lalo ngayong may pandemya. Minsan sumasagi sa isipan ko kung makakauwi pa kaya siya. Lalo na ngayong kabi-kabila ang mga checkpoint ng mga pulis at militar sa mga border ng kada probinsya. Pero natigilan ako nang biglang kumiliti sa kokote ko na sa itinanda at pinagaling ng ganoon. Ngayon pa ba ako mag-iisip? Ako ay makakaramdam ng pag-aalala. Basta ang mahalaga, alam ko sa lahat ng pagdating, siya ang kakaiba. Alanganing oras sa araw na walang pagkatok o kaya yabag ng paa, na ang kasunod na eksena ay bukas na ilaw sa katabing kwarto. Senyalis na dumating na siya. Napakatahimik niya. Pagkakamalan mong suplado kung hindi mo kayang basahin at sakyan ang ugali niya. Sa mga unang taon nga na nasa bahay siya, sa sobrang hindi pag-imik, aakalain mong wala siya, kahit nandiyan naman pala. Kaya nga lang, ngayong panahon ng pandemya, lalong umilap ang pagkakataong makauwi siya. Hindi lang siguro dahil sa pandemya, kundi sa prinsipyo matagal na niyang tangan. So, yan yung halimbawa ng ikatlong panahon. Okay, tuloy tayo. Ang tagpuan naman, yan, bahagi pa rin to ng nobela. No? So, ang tagpuan ay ang lugar at panahon na pinangyarihan ng nobela. So, parang setting, kumbaga sa Ingles. So, ano yung lugar, ano yung panahon niya, 1950s ba, panahon ba ng batas militar. So, yan. Madali, kumbaga, kung mahusay magsulat ang isang nobelista, no, mapapakita niya yan sa takbo ng kanyang nobela. Sa pamamagitan ng pagsusulat, syempre, ng pag-handle, pagmanipula ng mga salita sa kanyang nobela. Yan, ang tauhan ay nagpapagalaw naman na nagbibigay buhay sa nobela. Siyempre, napakahalaga niyan. At siyempre, huli ang tema. Ito ay ang paksang diwa na binibigyan din sa nobela. So, ano yung pinaka-tema? Siyempre, kumbaga, hindi pa pwedeng iba-iba o sala-salabid or sanga-sanga ang tema. Dapat may isang paksang diwa na binibigyan din sa nobela. So, isang magandang halimbawa, no, sa ating printed module, yung nobela nga ni Rizal, diba? Kita-kita natin, kaya nga, no limit ang here, diba? Parang, huwag mo akong salingin, no? Parang yung nga ibig sabihin, no? Ibig sabihin, magpapakita ng pag-expose, no? Sa pananakop ng mga Kastila at kung paano itinrato ng mga Kastila ang mga Pilipino noon. So, yun yung tema ng nobela na yun. Okay, tuloy tayo. Yan. So, pangalawa, ang screenplay o script pang pelikula. Tinatawag ring dulang pang pelikula. So, marapat yung tandaan yan, ano? Kasi sa printed module, hindi yata nailagay yan. So, pag sinabi natin screenplay, syempre Ingles, ang katumbas niya sa Filipino ay script pang pelikula. So, tinatawag ring dulang pang pelikula. Sabi niya, ang script ay isang mapa o roadmap na naglalaman ng mga elemento sa ikabubuo ng dulang pang telebisyon o pang pelikula. Ang cinematicong medium ng dulang pang telebisyon o ng pelikula ay nakabatay sa kanyang sangkap na audio-visual. So, may dalawa kasi tayong klase. Sa printed module, diniscuss yan, di ba? So, yung nobela, yung dula, at yung screenplay. Sa actual, yung screenplay at dula, halos magkapareho lang yan. Yun nga lang, ang pagkakaiba niya ay yung paano ba ito pinaperform. Kung paano ba ito ipinapakita sa madla. Siyempre, kapag sinabi nating dula, automatic, dulang pang entablado o dulang pantanghalan. Siyempre sa entablado ito, no? Sa mga teatro, yan. Okay. Yun nga lang, sa kasalukuyan kasi medyo madalang tayo sa ganyan, ano? Kahit noon pa, hindi masyado napapahalagahan yung kultura ng mga Pilipino sa pagpa-perform, no, ng mga dulang pang entablado. At syempre, ito nga yung screenplay, dulang pang pelikula, na madalas naman sa ating telebisyon, di ba? Yung mga drama-rama, yung mga primetime bida, primetime serye, di ba? Na drama, di ba? So, halimbawa yan ng mga dulang pang pelikula o yung tinatawag natin nga na screenplay.
So sabi niya, bilang panimula, kailangan malaman ng manunulat kung ano ang kwentong gusto niyang iparating. So syempre, bago ka gumawa ng dulang pang entablado man yan o dulang pang pelikula, malinaw sa iyo kung ano ba yung kwento mo, ano ba yung gusto mong iparating, no? Kumbaga parang sa isang sa thesis, 'di ba, sa paggawa ng isang research, no? So dapat malinaw sa iyo ano ba yung gusto mong palabasin, ano ba yung gusto mong ipaabot sa audience mo o ah, sa mga tao, no? So kailangan malinaw 'yon. And ang kwento ang siya nagbubuo ng tinatawag na content ng pelikula, dulang pang telebisyon. Ito ay dapat malinaw sa manunulat dahil ito ang kanyang i-develop para maging isang dula ang kanyang naiisip na kwento. Yan. Kung di niya alam ang kanyang nilalaman o content, maaaring mahirapan siyang magsulat. Kung hindi naman niya alam ang dapat buuin. So, kailangan alam yung content. Alam mo nga yung, ano ba yung magiging laman? Ano ba yung magiging parang pangkabuuan ng iyong kwento? So, kailangan maliwanag sa iyo yun bago ka magsulat ng screenplay. So, halimbawa, ang manunulat ay alam na niya ang kanyang kwento. Para makapagsimula sa pagsulat ng dula, pang pelikula man o pang telebisyon, siya ay maaaring magsimula sa pagbubuo ng tinatawag na storyline. So, storyline, isang magandang halimbawa siguro niyan yung, di ba, pag minsan may mga pelikula tayong nakikita, yung mga trailers. Yan. So, yung mga trailers parang very short lang yun, in a form of audiovisual pa rin, pero minuto lang. Tapos, pag pinanood ng audience yun, o ng manonood, magkakaroon siya ng idea sa pangkabuuan, no, nung pelikula. Pero syempre, hindi niya malalaman kung ano yung pinaka-flow ng kwento. Yun nga lang, dahil nga may storyline, nagkakaroon ng initial na idea yung manonood sa pelikula na yun. Ayan, so sabi niya, subukan magkaroon ng kakayahang ilahad ng kwento sa isang maiksi na linya, ngunit malinaw na nagsasalarawan ng karakter, una. Kalawa, simpleng pangyayari na bumubuo ng kwento. So yun nga, di ba, sinasabi ko nga kanina na trailer, di ba, na pinakita yung mga character sa trailer pag nanonood tayo. At may simpleng pangyayaring pinapakita ron, wherein kahit paano ay nagkakaroon nga ng initial na ideya yung manonood sa pelikula na yun. Okay? And ang storyline ay isang payak na pangungusap o sentence. Ito ay isang story concept o minsan tinatawag din na story idea. Dahil sa ito ay nagbibigay ng ideya tungkol sa kwentong bubuin sa pamamagitan ng isang maiksing pangungusap. Kumbaga parang pag naatasan ka sa school, di ba? Madalas na gawin to ng mga teachers, no? Na alam mo, mag-summarize ng nobela, ganyan. So yun, parang ka nagsa-summarize ng nobela o ng kwento. Pero yun nga, pag sa puntong ito na pagsulat nga ng screenplay, syempre, gawa mo ito. Idea mo, story idea mo ito. And ang mga sinematikong sangkap o elemento ng dulang pang-telebisyon o ng pelikula. So, ito yung mga sinematikong sangkap ng screenplay. So, istorya, syempre, mahalaga yan. Yung script, direction, disenyo, cinematografiya, editing, tunog, musika, at syempre, pag-arte. Sa aking pagkakaalam sa inyong hard copy modules o printed modules, nakapaloob na yan, no? Yung mga elemento at cinematikong sangkap ng screenplay. Sabi niya, sinusulat ang mga dulang pang pelikula at pang telebisyon na may layuning magsalarawan ng mga sinematikong katangian ng mga dula na binubuo naman ng mga audiovisual na elemento. Yan, alalahanin na ang pelikula at telebisyon ay mga medium ng imaheng gumagalaw at di static ng mga salita sa pahina o fotografiya. So, magkaiba. Siyempre, iba ang picture, iba ang video, di ba? So, yun yung pinapunto niya lang dito na isa talaga sa pinakamalaking pagkakaiba ng typical na dula, ng dulang pantanghalan, at sa dulang pantelevisyon o pampelikula, ay yung involvement, no, ng dulang pampelikula o ng screenplay sa paggamit ng audiovisual na mga elemento. So, napakahalaga nun. Kasi nga, yan, i-record mo, no? Tapos kailangan mong i-edit, kailangan mong i-cut, no? So, merong, may factor or may element na
na ginagamit from audiovisual elements, no? Yan, sabi niya, yan, para ang dula ay maging sinematiko, alamin ang mga sangkap na bumubuo sa isang sinematikong pagkasandula. Maaaring makatulong ang mga sangkap na ito sa iyong pagsulat ng dula. Yan. Siyempre, kailangan, lalo na sa aking pagkakaalala, nung isa sa mga kurso namin sa Universidad ng Pilipinas noon ay malikhaing pagsulat, no? Na handle kami ni Professor Rene Villanueva, ang parang longest director, so yung pinakamatagal na director ng Batibot, kung maalala niyo yun. Hindi ko lang alam, pero yung mga batang 90s, alam nila yung Batibot, napakasikat niyan, parang ano yan, parang Sesame Street, no? Na sikat sa US, no? Ayan, so sa kanyang turo sa amin, ni Professor Rene Villanueva, lagi niyang sinasabi, kailangan mo i-consider talaga yung yung availability rin. Halimbawa, kung sa teatro man yan, kaya ba ng props ipakita yung panahon na gusto mong sabihin. Halimbawa, kung ang panahon mo ay 1940s, so kailangan sa pamamagitan ng props sa entablado ay maipakita mo yun. At syempre, kung sa screenplay naman, kailangan maipakita mo yun. Kailangan magaling yung gumagawa ng video effects, no, para maipakita talaga na ang setting ng pelikula mo ay 1940s. So, kinakailangan talaga na aralin ang mga sinematikong sangkap sa paggawa ng screenplay. Okay? So, yan. Tingnan natin. Ito yung mga sinematikong sangkap niya, di ba? Siyempre, may kwento. No? Kwento, tauhan, direction, disenyo, cinematografiya, editing, tunog, musika, at syempre yung acting o yung performance. So, pag sinabi natin kwento, sangkap na literary ng dula, ito yung sangkap na literary ng dula na nagbibigay ng kwento sa pamamagitan ng mga tauhan at ang kanilang mga aksyon. No? At syempre, ang scriptwriter. No? Ang scriptwriter ay ang may akda ng script. Okay. Direction. Dito nagsisimula ang mga sangkap sinematiko ng dula kung saan ang direktor ang siyang may akda ng mabubuong pelikula. Sa kumpas niya at hindi niya mabibigyan ng anyo ang isang kwento bilang isang pelikulang mapapanood. Tatlo, disenyo. Ang lahat na visual na sangkap ng mapapanood kasama na ang set, costume, makeup, props, at pati na ang visual effects. Kaapat, cinematografiya. Ang paggamit ng camera at lahat na makukuha ng kanyang paningin na magkasalarawan ng kwento. Kalima, editing, ang pagtagni-tagni o pagko-connect-connect ng mga imahe para makabuo ng kwento. Ika-anim, tunog. Ang mga naririnig ng mga elementong pandinig, kasama na ang dialogo, natural na tunog o yung tinatawag natin sound effects. 7, musika o kapito, musika. Ang paggamit ng angkop na musika para magbigay damdamin sa eksena at buong pelikula. So, napakahalaga niyan. At pang-8, ang acting o performance, ang pagganap ng mga tauhan sa kwento. Yan. So, ano nga ba ang mga sangkap ng dula? So, naniniwala ko itong figure na yan ay nasa inyong printed module na rin. No? So, gusto ko lang nabalikan lang. No? So, mga sangkap ng dula, syempre may tayong simula, gitna at wakas. Ito naman, pareho itong maia-apply sa paggawa ng dulang pang pelikula at gayon din naman sa dulang pantanghalan o dulang pang-entablado. So, sa simula, may dyan yung tauhan, pinapakilala, yung tagpuan, tapos yung sulyap sa suliranin, no? Pagpapakita ng ano yung umpisang problema sa kwento. Sa gitna, kasukdulan o yung saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Yan, yung climax nga na sinasabi ko kanina. No? Siyempre, sa wakas, yan, ang kalutasan at ang kakalasan. Okay? Tuloy tayo. Yan. So, ito yung halimbawa ng dulang pantanghalan o dulang pang-entablado. So, itong script na yan, ginawa ko yan sa isang contest sa atin din sa school, sa Luwakan, National High School, Maine. Yan. Tapos, may mga characters. Medyo maraming characters kasi required yata na characters dito ay 15 na characters. So, yan, kung nakikita nyo, 15 characters yung ginawa ko dyan. Ayun nga lang, hindi ko na nilagay lahat kasi medyo mahaba yung script. Pero ito, eksakto,
Isang halimbawa ng dulang pang-entablado. So yan, unang tagpo sa loob ng bahay habang nakaupo si na Perla at pamela sa sala ay tutugtog ang awiting toyang at papasok nang nagbabalik si Nanay Rebecca. So, eksakto-eksakto yan ay isang halimbawa ng dulang pang-entablado. So, yan. Pwede nyo basahin. Pwede nyo balikan itong video kung gusto nyo basahin. Pero ang kwento niyan, may love story na part yan. Yan, may love story na part yan. Pero hindi ko alam kung nailagay ko dyan. Yan. So, yan yan. Halimbawa ng dulang pang-entablado. Yan, tuloy tayo. Monologo. So, monologo, bakit tayo papasok sa monologo? Kasi ang monologo ay bahagi din niya ng mga dula. Mapa-entablado man o mapa-pelikula. So, pinapasok yung part ng monologo. So, monologo ay yung pagsasabuhay ng karakter. So, ano nga ba ang monologo? Ang monologo sa konteksto ng panitikan at drama ay hindi nalalayo ng pagpapakahulugan sa may kahabaang pananalita ng isang tao para isabuhay ang isang karakter o tauhan. So, bukod dito, napakahalagang elemento sa monologo ang karakterisasyon bilang susi sa mabisang pagninghilay at pagsasabuhay sa itinatanghal na tauhan o karakter. So, di ba, madalas yan yung mga magagaling nating artista, sila yan. Sila Christopher De Leon, Nora Honor, yung mga star for all seasons, sila Vilma, si Vilma Santos, at iba pa. Sila yung madalas na nabibigyan ng ganyang karakter kasi yun nga, pag sinabi natin monologo, para ma-emphasize yung karakter, yung halaga ng karakter na sa isang dulang pang pelikula o sa isang dulang pang entablado, kaya kailangan ma-emphasize siya. Kumbaga, mabigyan siya ng mabigyan siya ng emphasis sa isang bahagi ng pelikula. No? At mangyayari yun sa pamamagitan ng monologo, ng kanyang monolog, ng kanyang pagmumonolog. Okay, tuloy tayo. So, may iba't ibang type ang monologo. No? So, una, ang dramatikong monologo. Tumutukoy sa anumang pananalitang may sapat na haba para ipahayag at isabuhay ang karakter sa ikalawang panauhan. So, ito yung typical na halimbawa ng mga monologue na ating napapanood sa mga teleserye. Sa mga primetime serye sa gabi, ganyan. Yan, sa dramatikong monologue. Yan yung nakikita natin, yung mga kina Piolo Pascual, no? Kina Don Solueta, di ba? Mga part na dramatic monologue. Yan. Pangalawa, ang tinatawag na soliloquy, no? Naglalarawan ng karakter ng tuwirang itinatanghal sa manonood o nagpapahayag ng kanyang mga kaisipan ng mag-isa habang tahimik lamang ang iba pang aktor sa tanghalan. Yan. So, ito namang soliloquy, madalas yan, talagang solo lang yan. Kumbaga yun, parang tila kinakausap niya yung sarili niya. Yan, madalas yun yung mga, kung maalala niyo, diba, sa nobela rin ni Rizal, si Sisa, diba? Meron siyang part doon na para siyang nabaliw dahil hinahanap niya yung kanyang anak na sina Crispin at Basilio. So, halimbawa yun ang soliloquy. Okay. Ikatlo, internal na monologo. Nagpapamalas naman ng kaisipan, damdamin, at mga ugnayang nabubuo sa isipan ng karakter. So, internal monologue, halos may magkakapareho din sa dalawa, no? Yun nga, pagpapakita ng pagpapamalas ng kaisipan, damdamin, at ang ugnayang nabubuo sa isipan ng karakter. So, dito, madalas yung mga tipong, pag sinabi natin internal monologue, meron din siyang script, meron din siyang dialogue, pero parang more on yung facial expression niya, no? So, kasama yung sa factor ng kanyang monologue para mailipat niya or masabi niya or mabigyan niya ng meaning yung kanyang gustong sabihin. Parang gano'n. Ayan. So, meron din namang iba't ibang karakter. May iba't ibang karakter na maaaring paghanguan ng isa sa buhay na monologo. So, iba't iba rin yung characterization sa pagsasagawa ng isang monologue. So, meron tayong 4. Ayan. So, una, realistikong karakter. Hinuhubog mula sa karaniwang tao sa paligid at malapit sa aktor-actress na magsasagawa ng monologo. Pinakikita rito ang natural na kilos at konversasyonal na gamit ng wika sa pananalita upang maging higit
makapanipaniwala at tunay. So, sa bahaging yan, yung siguro masasabi natin, kanina, di ba, diniscuss natin yung dramatic monologue, yung soliloquy, tsaka internal na monologue. Isang halimbawa yan sa realistic, sa pagpapakita ng isang realistikong karakter. Kasi pag sinabi natin realistikong karakter, ito yung typical, na tao yung gumaganap. No? So, mga actress, mga actors, no? At typical na pakikipagsagutan gamit yung typical na mga salita na ginagamit natin sa pang-araw-araw. So, yun yung tinatawag nating realistikong character. Ikalawa, eksotiko o fantastikong karakter. So, humahalaw naman ito sa mga kakaibang nilalang gaya ng mga alien, kaluluwa, multo, at iba pang elemental na nagbubukas sa matalas na paggamit ng imahinasyon. So, dito, kung napapanood niyo yung Kambal Karibal, ayan, di ba, para silang may mga sumasanib sa kanila ng mga multo. So, yun, may part na parang yung isang multo, meron siyang part na nag-monologue siya. So, ito yun, no? Pupapakita ng isang exoticong karakter o fantastikong karakter. Yan. Pangatlo, historical na karakter, gumagamit ng pananalita, kalaarawan, o iba pang uri ng sulatin at dokumento na isinulat ng isang prominenteng tao ng kasaysayan at may kakayahang magamit upang malarawan ng isang mahalagang pangyayari pang kasaysayan. So, sa mga dulang pang pelikula natin, may mga ganyan tayo. Lalo na yung mga pelikula talaga na nagpapakita ng pagbabalik, no? O pagbabaybay sa kasaysayan ng Pilipinas. So, maraming tayong ganyan pelikula. Halimbawa, yung Bonifacio, di ba? Ang unang Pangulo. Tapos meron pa yung si General Luna, di ba? So, may mga part doon na nagmo-monologue sila. So, isang halimbawa yun ng historical na karakter. Yung kanilang binanggit ko sa nobela ni Rizal, si Sisa, di ba? Na isang karakter din sa nobela ni Rizal ay historical na karakter din siya. Kasi nga bahagi na si Sisa ng kasaysayan, no? Na kung saan pinapakita na si Sisa ay isang karakter na nabiktima rin nung panahon ng mga Kastila. So, pang-apat, hindi taong karakter. So, pwedeng gaya ng hayop, halaman, at panggagaya sa isang bagay upang maging paksa ng monologo. So, minsan, kahit tao yung nagpapakita, or dahil sa ganda ng visual effects, puno, pero parang ginawang may buhay, tapos nag-monologue, o yun. Isang halimbawa yun ng karakter, no? Na hindi taong karakter sa isang monologue. Okay? So, tuloy tayo. Yan. So, yan. Tuloy tayo sa aktibidad. Okay. So, pagsasapuso, no? So, ito yung tanong. Very easy lang, no? So, ito ay kailangan nilang sagutin ng pasanaysay. Wala nang bilang ng pangungusap. Yun nga lang, syempre, gusto ko naman ay makatanggap ng sagot na pang grade 12 naman yung sagot, ano? So, number 1, una, sa inyong palagay, napahahalagahan ba sa kasalukuyan ang paglikha ng mga nobela, dula, mga dulang pantanghalan, pang-entablado, at screenplay o dulang mga pelikula sa larangan ng pagsusulat natin mga Pilipino? So, napapahalagahan ba yung nobela, yung mga dula sa larangan ng pagsusulat natin mga Pilipino? Yan. May malaki bang epekto ang pagpapahalaga nito, yung pagsusulat ka ng nobela at mga dula sa ating pagkatao bilang Pilipino? So, may malaki bang epekto yun? Sabi ko nga kanina, halos wala na tayong mga stage play. Halos wala na tayong mga dulang pang-entablado na napapanood o nasasaksihan man lang, no? Sobrang dalang. No? Kung meron man, halimbawa, yung sa Cultural Center of the Philippines, di ba, yung CCP, nag-conduct sila ng gano'n. Kaso nga lang, yun nga, mahal din yung ticket, di ba? Kung saka madalang, mga taong may pera din yung nakakapanood. So, yun yung tanong, no? So, may malaki bang epekto ang pagpapahalaga nito, yung pagsusulat ng mga dula at nobela sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. So, magbigay ng ilang halimbawa at ipaliwanag. Okay? So, tuloy tayo sa ating panghuling aktibidad. Yan. So, magpapanood ang guro. Ito na. So, kailangan ihanda ninyo ang inyong mga sarili
No? Kailangan sanayin nyo na this coming days ay mag-internalize, no? Ng internalization of character ang gagawin ninyo. So magpapanood ang guro, magpapanood ako mamaya ng halimbawa ng may ikling monologo at inyo itong gagayahin. So pipili lamang kayo ng isang monologo sa ibibigay ng guro, sa ibibigay ko mamaya. Habang ginagaya, na kunwari kayo ang artista, kukuhanan ninyo ng naka-video ang inyong mga sarili. Matapos na ma-save ang video, ay isi-send niyo ito sa messenger ng inyong guro. So, isi-send niyo yun, i-PM nyo sa akin yun. PM ha, PM, hindi sa group chat. Okay? Para hindi makita ng iba. So, ako lang yung makakakita nun. Yan. So, yan. Magbibigay ako ng petsa kung kailan nyo yun ipapasa. So, pwedeng videohan yung sarili nyo o kaya ipabidyo nyo sa iba. Pwedeng kapatid nyo o kaya yung ate nyo, kuya nyo, nanay nyo, pwedeng sila yung mag-video sa inyo kung hindi nyo kayang videohan ng inyong sarili. Okay, so ito yung mga halimbawa. No? Meron tayong part dito, yung number 6, number 15, at number 24. No? Yung kay Julina Magdangal, yung kay Piolo Pascual, at yung kay Liza Soberano. So, ito maliwanag na instruction to, no? Sa mga lalaki ng 12 Yumes A at 12 Yumes B, ang gagayahin nyo ay si Piolo Pascual. Okay? Sa mga babae naman ng 12 Yumes A at 12 Yumes B, ang gagayahin nyo ay pwedeng si Julina Magdangal o kaya ay si Liza Soberano. Okay? Yung linya lang nila. At syempre, mamaya papakita ko yung pamantayan doon sa gagawin ninyong aktibidad. No? So, narito naman ang mga pamantayan. Ayan. Okay, so, pamantayan. Ayan. Una, magpapakilala. So, kailangan malinaw na magpapakilala sa karakter, buo at may sapat na lakas ng loob at makatawag pansin ng dating. So, yan. Ganun dapat yung maging itsura ng inyong monologue. Pangalawa, pagkakabisado. So, syempre dapat yung linya, alam niyo. Hindi pwedeng basahin. No? Kanina naman, nakita natin sa monologue na hindi naman nila binasa yung kanilang linya. Syempre, kabisado nila yun. So, lahat ng linya ay wasto, madulas, nadaloy, at may kontrol sa takbo ng monologue. Yan. Pangatlo, pagsasatao, angkop at wastong pagpili ng ekspresyon, makabuluhang dialogo at pagganap. At syempre, no? Emosyon, tumutugon sa kapanipaniwalang karakterisasyon, pagsasadula at estilo. At huli, tinig at diksyon. So, dapat may sapat na lakas ang tinig, malinaw at buo, wastong pagbigkas ng salita upang maunawaan ang monologo. Okay? Ayan. So, yun yung ating gagawin para sa module na ito, sa module 2 natin. Ano? Ayan. So, maraming salamat sa panonood. Ang kasunod na video lesson ay gabay sa pagsagot naman ng Module 3. So, ngayong unang markahan sa Filipino sa piling larang, sining at disenyo. Pakihintay lamang po ang aking anunsyon para sa video na ito. So, hanggang sa muling video lesson. Okay? So, yan. Yan. Sana maging, sana maging successful yung mga activities na ito. At syempre, yung ating supplemental video lesson na ito ay sana nakakatulong para sa karagdagang kaalaman sa inyo patungkol sa ating kurso na Filipino sa piling larang, sining at disenyo. So hanggang sa muli, class, no? Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating mga supplemental video lesson. Maraming salamat!